Pero ngayon po, may iba na nag-i-claim pa yan. Mali yan. In fact, amendment nila, pinahirapan nila ang mag-aaral ng Pilipino. Sa EDCOM 2 po, lumalabas ang totoo. Dahil hindi yung mahihirap ang nakikinaban sa libre college education ngayon kahit sa amendment na ginawa nila. Dapat ibalik natin sa original na simulan ko po na kung ikay middle class, pahirap, libre ang edukasyon mo, plus may allowance ka na makukuha. Kasi po, mas mahal yung allowance kaysa sa yung tuition fee. Ang tuition fee po, kaya yun eh. Pero yung pang-araw-araw na gastusin, yan yung kailangan ng batang Pilipino na nag-aaral ng kolehiyo. Kaya sa mga makikita pa naman tayo, identitan niyo po yan pag yung mga maling na-deliberate na nangyari. Kasi na totoo, dito sa Pasig, sa PDP, ang gusto na natin, maglakad na ang agenda, walang fake news. Totoo, ang dapat na sinasabi natin. Pero, mga pinaglaban ng iba, ay hindi naman totoo, ay kailangan i-work out natin yung mga bagay. Kaya sana po, sa mga susunod namin mga focus, ay mag-attend tayo, mag-attend tayo, para malaman natin kung sino mga nasasabi ng totoo at sino yung hindi nasasabi ng totoo. Pero sa ating ngayong umaga, sana po ay hindi buo ang aming galing. Alam niyo na po kung saan tayo galing noon at kung nasan tayo ngayon. Malayo na ang narating, pero malayo pa ang pwede natin doon. Sa mga susunod na taon po, actually, 5 taon na po na ito, nakikita niyo naman po yung mga infrastruktura. Meron tayong ginagawa po dito sa Marikina River. Binubuo na po natin yung Esplanade sa Marikina River. Aabot po yan, pulo ng Libunga hanggang Barangay Santa Rosa. Tapos next year, kakabit na po natin yung Barangay Libunga sa Barangay Rosario para meron na tayong Esplanade hanggang Bridgetown hanggang Barangay Santa Rosa. Ngayon na lang po, ay pumunta kayo doon. Anong Marikina River? Napakarami po ang pumunta doon. Marami po ang talagang naglalakad na doon kahit hindi pa siya tapos. Pero yan pala po yung mga umpisa. At ang gusto kasi po natin yan, pag nabuo na natin yan, ay ikakabit natin yan through a ferry station. Yung Esplanade sa Maynila, ang landing niya, Esplanade natin dito sa main Rizal High School. Pag lumapag siya sa Rizal High School, nandun yung Rizal High School, nandun yung Dimas Salang, Plaza Bonifacio, Plaza Rizal, nandun yung bagong Pasig Museum, nandun yung bahay ng Pisa, nandun yung ating simbahan, at may mga antique houses po tayo sa Pasig, bahay ng Pisa, at yung mga San Nicolas. Kaya sana po, ito naman, 45 days lang ito. Sana po, ay siguraduhin po natin na pinaisip po natin lahat ng magsasalita. Kasi ngayon po, ang dali po mga ako eh. Ang dali magsabi eh. Pero ang tanong, nasan sila nung mahigpit yung labanan? Nasan sila nung hindi libre ang Pasig doon? Nasan sila noon? Kahit dito sa PDP, tumitig tayo, at makita natin, naipanalan natin ang Pasig. Mabuhay po ang Lungsod ng Pasig! Mabuhay po ang mga Pasig!
ng organizations, no? Pasig for Bayan, Bagong Muli, at syempre ang ating mga taga-Akasya na talaga naman nandito pa rin at sa management ng ating Pasig Palengke na sila. Maraming salamat, Tito Tamang. Thank you so much. Maraming salamat sa lahat ng dito ngayon sa Tito Pagiging Pasig. Inaayahan po natin ang ating Miss Barty o mga controversy. Para ipakilala ang ating susunod na magsasalita at magsasalita. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakilala natin para po sa hal. Obvious naman po, diba? Hindi nilang Pasig t-shirt ako. Siguro para po mag-umpisa, unang-unang magpapasalamat po sa inyong lahat. Na nandito kayo para magpakita ng suporta sa mga kandidato natin. At siguro itadamay po na rin ang mga pamilya ng mga kandidato natin. Na magpasalamat po sa inyong lahat na nandito kayo. Kaya po nung nabanggit, ako po nandito para ipakilala ang aking asawa. Ang dami-dami kung pwede sabihin, magandang tungkol sa kanya. Siyempre. Diba? Pero para po sa akin, mas mahalaga po ang marinig nyo galing sa kanya. Ang gusto niya nung malaman nyo. Ito lang po ang sasabihin ko. Si Dodot po, mahal ang Pasig. Pero mag-ibang tulad, alam ko po, mahal naman niya ang aking pamilya, napakita ko niya, kung ano po ang mahal niya sa akin, nakikita ko po na ganun din sa akin lahat. At ito, higit po sa lahat, mag-ibang din po sa mahal niya ang aking bansang Pilipinas. Mahal niya po ang Panginoon. At kung po ako pinakapag, Vice Mayor, si Dodot Domercy. Pasasalamat sa pagkat ng pag-isip ng panahon. Para sa isang isa palang matapalaman, 3 taon na po ang nakalilipas. At sa simula ng inyong pagbigay ng inyong tiwala sa akin sa meeting ng Pasig, malayo na po ang ating narating. Marami pong nagsasabi na hindi daw importante ang good governance. Pero kung ay tumitindig at taas loob na pinagmamalaki na kahit anong mangyari, hindi maaabot ang Pasig ngayon ang kanyang naabot kung hindi sa isang malinis na pamamahala ng leadership ni Mayor Tito Soto at ni Congressman Roman Roman. Yan po ang katotohanan. Naisubukan naman ninyo, bigyan po natin ng mga faktual na ebidensya bakit importante ang good governance. Pag-upo ko ni Mayor Tito noong 2019, ang budget ko ng Pasig noon ay 10 billion pesos. Tumama ang pandemya, sarado ang negosyo, pati palengke noon, halos may oras ang operasyon. Hindi tayo makalabas sa bahay. Pero gitna ng pandemya, itis na bumaba o bumagsak ang koleksyon ng ating lungsod. Umakyat pa. Pagpasok po ng inyong elected council sa 2022, mula 10 billion noong panahon ni Mayor Tito sa 2019, gitna ng pandemya, naging 13.5 billion pa ang budget ng ating lungsod noong 2020.
2024, naging 17.2 billion pesos ang income ng Pasig. Itong 2025, dahil tumitindig ang inyong liderato sa isang malinis na pamamahala, 22.4 billion pesos na po ang ating bayan. Bakit ko po binabanggit ang budget ng Pasig? Simple lang po. Una sa lahat, ang taong bayan ngayon ay nagbabayad ng tamang buwis. Kung malalaman po ninyo, hindi po nagtaas ang inyong city government ng buwis. Kahit na piso, hindi po tayo nagtaas ng taxes. Nagbawas pa ang inyong mga tricycle driver ngayon, libre na po ang inyong prangkisa. Ngayon, pati yung mga sari-sari store po natin na 250,000 mababa ang ating revenue sa isang taon. Eh, libre na rin po, wala na rin po binabayaran ng mga lisensya. Kaya Councilor Simon Gilpin. Paano natin napapadami ang ating kayamanan sa lungsod? Habang tayo nagbabawas ng buwis. Simple lang po. Dahil hindi inanakaw ang pera ng taong bayan. Dumadami yung servisyo natin mula po sa ating mga senior citizen. Napakita po kami ng tao. Na ngayon, meron tayong local senior pension. Pati na rin po ang expanded local senior pension natin, yung hindi nakakatanggap ng SS o GSS na 4,000 mababa ng ating mga senior, makakatanggap na rin kayo ng local senior pension mula sa ating mga pamahalaan. Ang ating mga solo parents, ang solo parent po ngayon, magkaroon kayo sa mga kapitbahay natin lungsod. Kahit sa buong Pilipinas, iilan lang po tayo na nagbibigay ng benepisyo na 1,000 cash subsidy sa ating local ng ating solo parents. Sa ating mga PWD na bedridden, ngayon, meron na rin po tayong isang ordinansa na nagbibigay o magbibigay ng local pension sa kanila para sa pagtulong ng kanilang pagtabot ng kanilang pang-araw-araw. Lahat po ng mga programa ito kailangan po ng pondo. Pero saan na galing ang pera ito? Nagpapawas tayo ng tax, dumadami ang nabibigyan natin servisyo sa buong lungsod. Nanggagaling ito sa isang katotohanan, uulit-ulitin ko, dahil hindi ninanakaw ang pera ng taong bayan ng bayan. Kaya doon sa mga nasasabing hindi importante ang good governance, isa lang po masasabi ko sa inyo, magising na kayo. Marami ako napag-umpisahan namin, pero katulad po na nabanggit ng ating mga kasama kanina, nag-uumpisa pa lang po. Nag-uumpisa lang po ang meeting ng Pasig na dumami ang magdagdagan ang servisyo na dapat makarating sa ating mamamayan. Kung ikukumpara natin ang ating lungsod sa ibang mga kapitbahay nating lungsod, tayo ay tinitingala. Tinitingala ang ating lungsod. Pero aminin po natin, hindi dahil ang Pasig ay magaling. Ang katotohanan niyan dahil magaling ang ating mayor na si Mayor Vico. Walang ibang mas magandang panahon para maging Pasigueño kung hindi ngayon. Pero ako mismo rin ang magsasabi sa inyo, kahit ng magbabago ang isulong namin sa lupon ng City Hall, ni Mayor Vico, ni Congressman Roman, sa buong ng mga kasama namin sa meeting ng Pasig, kung hindi po namin kasama at kaagapay ng bawat isang mamamayan ng Pasig, wala po kami makakot, wala po kami makapatang bumayan. Kailangan po namin mag-ambag ang bawat isang Pasigueño. Hindi po sa ambag ng pera, ambag ng pagiging isang mabuting mamamayan, maging isang responsableng Pasigueño, na meron po tayong malasakit sa isa't isa, na kailangan po tayong sumunod sa batas, na kailangan po natin itapon yung palakasan. Alam po natin na bakit na ay nung araw pinipili yung binibigyan ng pamasong handog. Ngayon lahat binibigyan. Ito po ay simbolo
tunay na public service o serbisyo publiko ay para po sa lahat. Pagkatapos ng eleksyon, ang politika isang araw lamang. Pagkatapos ng eleksyon, kakamliman